Magandang umaga. Wow, parang asan yung pagkain mo? Kumusta kayong lahat? Halina. Tara na't magkapagkape. Magandang umaga mga kabarangay! May bagong ibabahaging kaalaman ang inyong Kuya Tony Pet sa inyo. Ito ang Food for Thought. Ngayong umaga, ang ibabahagi ko sa inyo ay tungkol sa mga asin. Aba, essential to. Asin, di ba? Sa ating mga ulam, sa ating mga sausawan, sa ating mga kinakain. Tungkol sa mga asin mula sa iba't ibang probinsya, ang ating ihahatid sa inyo. Saluhan nyo ako. Simulan natin sa, ito na ha, Third salt sa Pasukin, Ilocos Norte. Aba, ibang level yan ha. Itong ating third ay, ang ibig sabihin ay tulo o drop of liquid na buo ang third bilang byproduct ng paggawa ng asin mula sa pagsasala at pagluluto ng tubig alat. Kasunod naman dyan, syempre, yung proseso ng pagbebenta. Kapag nagpunta ka dyan sa Ilocos Norte, dyan sa Pasukin, may masarap na bakery dyan, Pasukin Bakery. Nako, sa tapat niyan, puro asinan yan. Diba? Puro asinan. Kaya pag naroon kayo at namamasyal, pag-uwi nyo, magbaon kayo, magdala kayo, pasalubong ng asin ted mula sa Pasukin, Ilocos Norte. Susunod naman, ito naman ang asin ng Pangasinan. Isa sa mga rare na artisanal salt daw ito. Aba, di ba may Himalayan salt na yung mga pink, di ba, na mga Himalayan salt, aba ito, pinkish din. Aba, pinkish din ang kulay dito at mas lasang dagat nga raw kumpara sa ibang asin. Galing ang asin na ito sa mga tubig dagat na pumapasok sa pond ng mga sugpo kapag dry season. Meron ba tayong papakitang itsura ng ating asin na yan? Aba. Oo, Nakakagana. sugpo asin. Ayun, My friend pala yan, sugpo asin, oh. Sugpo asin. Yan naman ha. Ito naman ha. Mayroon pang asin buyo sa Botolan, Zambales. Asin na ito, asin buyo sa Botolan, Zambales. Ang asin na ito ay galing sa pagsasala ng tubig alat na niluluto sa mga kawa. Malalaking mga kawali o kawa. Pero ang buyo ay tumutukoy nga raw sa pouch o lalagyan nito na gawa sa dahon ng nipa. Aba, dahon ng nipa. Tingnan nyo naman yan, oh. Ang ganda-ganda. Ang ganda rin ang pagkakashoot nitong content nilang ito. Oh. Ang ganda-ganda yan, oh. Hindi ba? Nakaka-proud. Export quality, may ilalaban pa. May ilalaban pa yan, syempre, di ba? May ilalaban talagang tunay. Siyang tunay sa mga international na market ba? International na market, di ba? Sunod naman, ay ang asin tultul sa Hordan, Guimaras. Mga kabarangay natin dyan sa Hordan, sa Guimaras. Hello po. Ang asin tultul ay bloke-blokeng asin. Ito lamang ang kaisa-isang asin na may halong, para masarap ito, love, coconut milk o gata. Wow! Kung halimbawa maggata tayo ng ulam, ginataan, di ba? Yan ang ilagay mo, aba, napaka well-rounded ng lasa niya kasi gatang-gata hanggang sa asin, 'di ba? Inasnan na ginataan. Wow, o ginataang asin. Pwede na rin 'yun, 'di ba? Mayroong coconut milk, ibang level. Mayroon pang asin tibuok sa Albuquerque, Bohol. Hindi po Albuquerque sa Amerika, Albuquerque sa Bohol. Isa sa mga pinaka-rare nga raw na asin ito dahil sa haba ng proseso ng paggawa. Nagsisimula ito sa pangongolekta ng baon ng nyog na binababad sa tubig alat sa loob ng 3 buwan. Meron isang katulad ito, ang ilalim, ang base ito, lumad. Pero ito, bao ng nyog. Papatuyuin pa raw ito at susunugin ang mga bao. Tapos, ihahalo sa tubig alat para makagawa ng brine. Lulutuin ang brine na ito sa mga palayok nang walang tigil sa loob ng 6 hanggang 8 oras hanggang makabuo ng asin. Tapos, papalamigin ito. Ayun. Tapos papalamigin ang asin. Nagagawa lang ang asin tibuok mula Marso hanggang Desyembre. Kaya pila-pila lamang, abang-abang lamang ha. Kasi nga, tama ang salinity ng tubig alat nito. Noong December 9, 2025, napabilang ang asin tibuok sa UNESCO's Intangible Cultural Heritage list in need of urgent safeguarding na listahan. Yun. Ang asin tibuok ay idineklara bilang Geographical Indication o GI ng
Intellectual Property of the Philippines na nagsacertify ng isang produkto na ang isang produkto ay galing sa isang specific na lugar dahil sa kalidad nito mula sa lugar na pinanggalingan at syempre mula sa mga tao sa area na ito. Nakatutulong ito sa authenticity ng isang product. Wow! Sana marami kayong natutuwan sa atin mga kabarangay ha, sa aking mga ibinahagi mula sa Food for Thought. Hello po mga Kanet 25! Si Kuya Tony Pet po ito mula sa Love, Tony Pet and Everything. For more Love, Tony Pet and Everything updates, just click on our subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook. Magkita-kita po tayo!